Alright mga ka-chubs, usapang NCAP naman tayo dito sa C5 Road. So i-review natin mga ka-chubs yung kalsada, yung condition po ng kalsada. So nakikita nyo is medyo okay pa po yung markings po dito sa daanan po sa C5, and then eventually po lumalabo. And then medyo magulo po yung markings po para dun sa motor lane kasi biglang may harang mga ka-chubs. So nakita biglang magkakaroon ng kulay blue, nag-fast forward tayo, and then nakikita nyo is okay naman pagdating dun sa dulo, eventually bigla na naman pong lalabo yung markings sa kalsada. And then ang issue po ngayon dito is yung motorcycle lane po na nilaan para sa mga nakamotorsiklo is sinasakop po ng mga PUVs, and then may ginagawa po sa kalsada, so yung markings is medyo malabo mga ka-chubs. So kung hindi ka ganun kapamilyar dito sa mga markings dito sa C5 Road sa parating dulo po na papunta sa service, malilito ka mga ka-chubs. So yung ma-advise lang po natin dito is magdahan-dahan ka na lang po ng pagdadrive, gaya po nga ng sabi nila is 60 km per hour lang po ng nating takbo para at least makita mo. Sa nakita nyo, yun nga po is bigla pong nawala yung markings ng para motorcycle lane, at ito yung kinakatakutan po ng karamihan dahil easy money po ito sa camera ng NCAP mga ka-chubs. So kung hindi ka nga po familiar dito is magdahan-dahan ka na lang mga ka-chubs. So sa nakikita nyo sa part na to is nakalagpas na po tayo dun sa dulo po ng C5, and then papalapit na po tayo papunta na McKinley Road is ang motorcycle lane po is nandito po sa pinaka kanan mga ka-chubs. Pero sa nakikita nyo po sa video is kinakain po to ng mga PUVs mga ka-chubs. Kaya ang nagiging choice na lang po nating mga motorista is dito tayo sa pangalawang lane po o katabi po ng truck lane mga ka-chubs. So ingat lang tayo mga ka-chubs dun sa camera, and then naabot to hanggang dun sa stoplight po sa McKinley, and dire-diretso po tayo hanggang fast forward is nandito na po tayo sa parte po ng market mga ka-chubs. So sa part na to is medyo traffic, and then yung kalsada po is wala pong maayos na markings para po dun sa motorcycle. So most of the time is ito po pasingit-singit po tayo mga ka-chubs, kaparehas po ng ibang mga motorista. So sa part na to is pinapakita ko na lang po yung karaniwan na senaryo po kapag rush hour po dito sa C5 Road banda market. So nakikita nyo is wala talaga pong markings na malino. So hindi namin alam at hindi natin alam kung paano magiging basis po na NCAP dito mga ka-chubs. So hopefully hindi sila maging mapit sobra dito sa part na to ng C5 mga ka-chubs. Fast forward uli mga ka-chubs, nandito naman po tayo sa Eugenio Rodriguez Jr. Avenue na daanan po mga ka-chubs, and then from CP Garcia po na flyover dito sa Pasig is yan po, bumaba tayo, and then yung kalsada po ng markings is medyo okay po, but yung para po dito sa motorcycle lane is napakaliit po mga ka-chubs. So ang nangyayari po, dobling diskarte na lang po sa mga motorista mga ka-chubs kasi sobrang traffic po sa part na to, and then madaming traffic light, and then yung binigay po o inilaan na motorcycle lane is hindi po sufficient kasi kinakain nga po to lagi ng mga PUV at the same time po ng mga private vehicle. So hindi na po namin alam ng mga motorista o mga nakamotor kung saan kami lalagay mga ka-chubs. So nakikita nyo napaka-traffic, and then yun, hindi namin alam kung saan kami pupwesto, and then yun nga po yung nagkaroon na nga po or naging effective na nga po yung NCAP mga ka-chubs. Yun, most of the time nagtatawa kami ng mga tao na nasa kalsada kasi nga daw konti na lang kamote, pero hindi nila nakikita yung hirap po ng mga motorista, lalo na po kapag maulan mga ka-chubs. Isipin nyo na lang po yung mararamdaman namin o yung kondisyon namin po sa kalsada. Sobrang sakit po sa katawan mga ka-chubs na nagmumotor. Hindi po to biro mga ka-chubs, and hindi po to nakakatulong po sa mga motorista dahil masyadong selective po yung batas na to mga ka-chubs. Tanging mga motorista lang po yung nakikita po ng camera dahil nga po meron kaming sariling lane na binigay, pero yung lane na po yun hindi lang naman po kami yung gumagamit mga ka-chubs. So hopefully ma-enlighten din po yung lahat ng mga tao na masyadong selective po yung batas na to. So hopefully is magkaroon po ng karapatan din po kami na magsabi na labag to sa karapatan namin mga ka-chubs na mga motorista, dahil kami lang po yung sobrang affected dito mga ka-chubs, kami mga motorista. So hopefully nga po is makita rin po ng gobyerno at ng ating Supreme Court na yung pag-lift po nito is masyado pong affected yung mga motorista natin. Hindi naman po maayos yung markings po natin sa mga kalsada Sana po is inayos muna natin yung mga markings sa kalsada before natin to ginawa. And then inayos din po natin yung kalsada
kalsada at the same time kasi madami pong sira-sirang kalsada. And then yung bike lane naman po is hindi naman po siya laging dinadaan ng mga nagbabike. Sana naman po i-share na lang po. I-share po sa mga motorista, magamit po ng mga motorista. Dahil sayang naman po yung binabayad namin mga taxpayer kasi nagbabayad din naman po kami ng tax and may karapatan din naman po kami na magbigay ng suggestion sa inyo. So ayun mga ka-chabs, mapapansin nyo po na yung mga daanan po dito sa C5 Road is hindi po malinaw yung markings po ng para sa mga motorista mga ka-chabs. And then ang liliit po ng mga binigay po na spasyo para dun sa motorcycle lane. Kaya ang nangyayari po, yung mga motorista po is dumidiskarte, lumilipat po ng linya. Dahil gusto rin naman po namin makauwi ng maaga and then at the same time is hindi sobrang pagod mga ka-chabs. Pero dahil dito nga po sa NCAP is sobra na po kaming pagod. At the same time po is tumakaw na po yung kain ng gasolina ng aming mga motor mga ka-chabs. So yung pag-lift po nga po ng NCAP is talagang naapektuhan po kaming mga motorista mga ka-chabs. So hopefully is mayroon pong gawing habang po ang ating gobyerno and then maging patas naman po itong batas na to mga ka-chabs na hindi po siya maging para lang sa mga motorista. So hopefully magkaroon ng solusyon mga ka-chabs. And then umaasa pa rin kami na maging maayos ang lahat. So ang verdict po dito is that sa C5 Road ang NCAP po is hindi po ganun ka-effective and then madami pong dapat munang i-improve before nila ito ipatupad sa C5 Road dahil ang lalatin po kasi talaga ng traffic dito sa C5 Road and then at the same time ang dami pong stoplight. So I don't know if tama bang ipatupad tong NCAP dito sa C5 Road dahil hindi po namin sure mga ka-chabs. Sobrang lala ng traffic dito. I don't know why kailangan pang isama tong daan na to sa NCAP dahil wala naman po nagbago dun sa daloy na traffico dito sa C5 Road. Ganun pa rin po, mas lalong lumala yung traffic dahil nga po sa NCAP. So hopefully po is makita nila na hindi to effective sa C5 Road. Yun lamang po mga ka-chabs and ride safe sa ating lahat and have a nice day mga ka-chabs.